Ang mahigpit na pagkakahawak sa tasa ng kape ni Adrian Cole ay bahagyang kumalas habang ang tingin niya ay biglang napako sa isang sulok ng silid. Hindi, hindi ito maaring mangyari. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya, umaakyat sa lalamunan niya, habang ang isang pamilyar na anino mula sa nakaraan ay unti-unting lumilinaw sa gitna ng matatalim na ilaw ng bulwagan. Ito ang Sustainability Summit, isang kaganapan kung saan siya, ang visionary CEO ng Viridian Energy, ay dapat na maging sentro ng atensyon, hindi isang taong biglang nalumpo sa gitna ng kanyang sariling tagumpay. Ngunit naroon siya, si Lena Reyes. Ang pangalang yon ay parang isang matamis na sumpa na matagal na niyang ibinaon. Ngayon, lumitaw itong muli, hindi lang bilang isang alaala, kundi isang buhay na presensya sa harapan niya. Napakagat-labis si Adrian. Hindi nagtagal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi dahil sa pagkagulat na makita siya, kundi dahil sa dalawang maliliit na anino na mahigpit na nakakapit sa kanyang magkabilang kamay. Mga bata, babae at lalaki, kambal. Ang buhok ng batang lalaki ay kulay tsokolate, katulad ng kanya. Ang mga mata naman ng batang babae ay malalaki at singkit, na eksaktong kopya ng kanyang mga mata noong bata pa siya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Adrian. Napakuyom ang kamao niya. Hindi ito random na pagkakataon. May koneksyon, malalim at nakakagulantal na koneksyon. Pakiramdam ni Adrian, unti-unting bumibitak ang kanyang maingat na itinayong mundo. Ang matinding pagkabigla ay sinundan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Takot na hinaluan ng isang kakaibang pag-asa. Ang mga bata, maaari kayang pinilit niyang kalmahin ang sarili. Adrian Cole, ang tao na nagpatayo ng $1 billion na imperyo mula sa wala. Ang lalaking hindi kailanman nawawalan ng kontrol. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang profesionalismo ay gumuho. At ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo ay parang nawalan ng kabuluhan. Ang tanging nakikita niya ay ang tatlong figura sa kabilang dako ng silid. Biglang bumulong ang kasamahan niya sa tabi. Sir Adrian, tinatawag na po kayo sa stage para sa panel discussion. Hindi niya narinig. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lena. Si Lena, na mas payat kaysa dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, puno ng buhay. Si Lena, na dating nagbibigay kulay sa kanyang itim-puting mundo. Bumalik ang lahat ng alaala, ang mga ngiti, ang tawanan, ang mga sumpaan, at ang biglaang walang awa na pagtatapos. Ilang segundo pa, bumaling si Lena. Ang kanyang mga mata, puno ng isang halo ng pagkagulat at matinding galit, ay nagtama sa mga mata ni Adrian. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Tila tumigil ang ikot ng mundo. Ang ingay ng bulwagan ay naglaho. Ang tanging naririnig ni Adrian ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. At pagkatapos, tulad ng isang hangin na dumaan, umiwas si Lena ng tingin. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ng kambal at walang sabi-sabi, igininiya sila palabas ng bulwagan. Wala siyang sinabi, wala siyang ibinigay na kahit anong signal. Tinalikuran lang niya ito, tulad ng dati. Nagtagal ang tingin ni Adrian sa direksyon na nilisan ni Lena. Isang pakiramdam ng kawalan at matinding pagkalito ang sumakop sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tinig na nagsasabing, hindi. Hindi ko hahayaang mangyari ito ulit. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang pagtanggi ni Lena, ang pagtalikod niya, ay nagpalit ng lahat ng kanyang kaayusan. Ang kanyang buhay ay tila isang baraha na biglang ginulo. Ang katanungan na hindi niya masagot ay nagiging mas malinaw sa bawat segundo. Sino ang mga batang yon? At bakit niya naitago ang mga ito mula sa kanya? Ang bawat hakbang ni Lena ay mabigat. Bawat segundo na lumilipas mula nang magtama ang kanilang paningin,
ni Adrian Cole ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang nakaraan. Inakala niya na matagal na niyang ibinaon ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo. Lahat ng yon ay dapat na naging abo na sa nakalipas na 8 taon. Ngunit ang isang sulyap sa mga mata nito, sa mapanuri at nagtatakang titig na yon, ay sapat na para ibalik ang lahat ng buo. "Mama, bakit po tayo aalis?" Tanong ni Ella ang kanyang anak na babae habang mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Ang kapatid nitong si Enzo ay nakatingin din sa kanya, puno ng pagtataka. Pinilit ni Lena ng ngumiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Napagod lang si Mama. Mga anak, gusto ko na ring umuwi para makapagpahinga." Ngunit ang totoo, hindi pagod ang nararamdaman niya, kundi takot. Takot na muling makaharap ang lalaking sumira sa kanya. Takot na ang muling paglitaw nito ay magdulot ng gulo sa tahimik at payapa nilang buhay. Pagdating sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay, agad niyang inasikaso ang mga bata. Habang abala siya sa paghahanda ng hapunan, hindi niya maiwasang sulyapan ang kanyang cellphone. Isang unknown number, hindi niya sinagot. Ngunit ang mga tawag ay tuloy-tuloy. Sa wakas, nang magring muli, sinagot niya ito. "Hello? Lena?" Isang salita. Ngunit ang boses na yon, nagdulot ito ng panginginig sa buong kalamnan niya. "Adrian," bulong niya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. "Bakit ka tumatawag?" Ang lamig sa kanyang tinig ay sinadya. "Kailangan nating mag-usap," diretsong sabi ni Adrian. Walang kaabog-abog. Parang wala silang nakaraang puno ng kirot. "Wala tayong dapat pag-usapan," matigas niyang tugon. "Tapos na tayo matagal na." "Pero Lena, ang mga bata." "Huwag mong banggitin ang mga anak ko." Putol niya. Ang galit ay unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib. "Hindi sila parte ng usapan mo. Hindi sila kilala." "Kilala ko ang mga anak ko, Lena," sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagtaas. "Nakita ko sila at alam kong akin sila." Napakuyom si Lena sa galit. "Paano mo nasabi? Dahil lang kamukha mo. Maraming tao ang magkakamukha, Adrian." "Hindi ako tanga, Lena. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong makita sila. Mag-usap tayo ng maayos." "Wala nang maayos sa ating dalawa, Adrian," marahas niyang sabi. "Kalimutan mo na ang nakita mo. Wala ka ng lugar sa buhay ko, sa buhay namin." Pinatay niya ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Parang may sumusunod sa kanya. Isang matinding pangamba ang biglang bumalot sa kanya. Kinabukasan, habang naghahanda siya para ihatid ang mga bata sa school, isang malaking buke ng puting rosas ang dumating. Walang pangalan. Ngunit alam niya kung kanino galing. Ang mga rosas ay ibinalik niya. Isang maliit na papel ang ipinadala niya. May nakasulat na iisang salita, "Huwag." Ngunit si Adrian Cole ay hindi sumusuko. Ilang araw pagkatapos, habang kasama niya ang mga bata sa isang parke, nakita niya ito sa di kalayuan. Nakasuot ng sunglasses, nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse, nakatitig sa kanila. Nagpanggap siyang hindi niya ito nakita. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Ella at Enzo. "Anak, gusto niyo ba ng ice cream?" "Opo," sagot ng kambal. Habang bumibili sila ng ice cream, nakaramdam si Lena ng pagmamasid. Lumingon siya. Wala na si Adrian, ngunit sa ilalim ng isa sa mga bangko, may isang puting sobre. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang photo album, mga litrato ni Ella at Enzo, mula noong mga sanggol pa sila hanggang ngayon. Mga litrato na tanging si Kananisha lang ang nakakaalam kung saan nakuha. Sa pinakahuling pahina, may nakasulat na, "Hindi ko sila iiwan, Lena. Gaya ng hindi mo sila iniwan. Akin din sila." Nanlamig ang buong katawan ni Lena.
Hindi ito simpleng pagtatangkang makipag-ugnayan. Ito ay isang paglusob, isang banta. At sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang ito tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Adrian Cole na muling guluhin ang kanyang buhay. Hindi, bulong niya, habang mahigpit na yakap ang photo album sa kanyang dibdib. Hindi mo na magagawa yun ulit, Adrian. Ang bigat ng photo album sa kanyang mga kamay ay halos kasing bigat ng kanyang konsensya. Isang gabi na ang nakalipas mula nang ibigay niya yon kay Lena at simula noon, wala na siyang ibang ginawa kundi pag-isipan ang bawat hakbang. Ang pagtalikod ni Lena, ang galit sa kanyang mga mata, ang mga bata. Hindi ito madali, ngunit ang mga pagdududa niya ay unti-unting napapalitan ng isang nakakagulat na katiyakan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga bata. Tinawagan niya si Maya, ang dating matalik na kaibigan ni Lena. Matagal na rin silang hindi nagkikita at alam niyang hindi magiging madali ang paglapit dito. Ngunit alam ni Adrian na si Maya ang susi para makakuha siya ng impormasyon tungkol kay Lena matapos silang maghiwalay. Adrian Cole, anong kailangan mo? Ang bungad ni Maya sa tawag, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkairita. Maya, kailangan ko ng tulong mo, diretsong sabi ni Adrian. Tungkol kay Lena, may mahabang katahimikan. Wala akong alam. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Ang totoo ay halatang nagsisinungaling si Maya. Alam kong may alam ka, Maya. Hindi ako pipilit pero kung tungkol sa kalagayan ni Lena at ng mga bata, sa tingin ko may karapatan akong malaman. Nakahinga si Maya. Ang kapal ng mukha mo, Adrian. Pagkatapos mong iwanan si Lena na halos walang-wala, ngayon magmamalaki ka na may karapatan ka? Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Walang-wala? Akala ko maayos ang lahat. Alam mo naman ang pamilya ko, Maya. Hindi sila papayag na hindi na mahalaga yan, Adrian. Putol ni Maya. Ang mahalaga, kung gaano naghirap si Lena. Matapos kang mawala, nawalan din siya ng trabaho. Na-scam siya sa isang project na inalok ng isang kaibigan kuno. Halos maubos ang ipon niya. Pero kahit anong mangyari, lumaban siya para sa mga anak niya. Lumaban siyang mag-isa. Parang isang suntok ang tinanggap ni Adrian. Na-scam, nawalan ng trabaho, at siya, abala sa pagpapayaman ng kanyang imperyo, habang ang babaeng mahal niya, ang ina ng mga anak niya, ay naghihirap, isang matinding kirot ng pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Maya, kailangan kong makita siya, pakiusap ni Adrian. Hindi ko na sila pababayaan. Hindi mo na kailangan, Adrian, malungkot na sabi ni Maya. Masyado nang matapang si Lena para kailanganin ng isang Adrian Cole na iiwan lang siya sa ere ulit. Pagkatapos ng tawag, hindi mapakali si Adrian. Umupo siya sa kanyang mamahaling opisina, ang tingin ay nakapako sa malawak na tanawin ng syudad. Ang bawat gusali, bawat ilaw ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay parang walang silbi. Naramdaman niya ang matinding pagkaiisa. Kinabukasan, dinalaw niya ang kanyang ina. Ang paglapit niya ay may pag-aalinlangan. Alam niyang sensitibo ang pamilya niya sa mga ganitong bagay. Ina, kailangan ko po kayong makausap. Simula niya. Tungkol saan, anak? Tanong ng kanyang ina. Abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa vase. Tungkol kay Lena at sa mga anak ko. Diretsong sabi ni Adrian. Nahulog ang hawak ng kanyang ina na Rose. Adrian, anong pinagsasabi mo? Bakit mo pa binabalikan ang nakaraan? Ang babaeng iyon, ina, nakita ko sila. Kambal sila. At alam kong mga anak ko sila. Matigas na sabi ni Adrian. At alam ko rin na may kinalaman kayo sa paghihiwalay namin. Tama?
Ang mukha ng kanyang ina ay namutla. Anak, ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama para sa kinabukasan mo. Hindi mo pa naiintindihan noon kung gaano kahalaga ang pangalan ng ating pamilya. Sa tingin niyo po, ang paghihiwalay sa akin sa ina ng mga anak ko ay tama? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay may halong sama ng loob. Hindi man lang po kayo nagtanong kung ano ang nararamdaman ko? Ang nararamdaman niya? Adrian, bata ka pa noon. Madaling madala ng emosyon. Depensa ng kanyang ina. Pinrotektahan lang kita sa mga magiging problema. Ang babaeng iyon, hindi siya para sa'yo. Paano niyo nasabi, ina? Sino kayo para magdesisyon sa buhay ko? Sa pagmamahal ko? Umalis si Adrian. Ang kanyang puso ay puno ng galit at pagkabigo. Ramdam niya na nagtaksil ang sarili niyang ina. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, umupo siya sa study room. Biglang napansin niya ang isang lumang kahon na nakatago sa likod ng kanyang mga aklat. Matagal na niyang kinalimutan yon. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang mga lumang litrato nilang dalawa ni Lena. Mga liham na isinulat nila para sa isa't isa. At sa ilalim ng lahat ng yon, may isang brown envelope. Isang liham. Nakasulat sa isang pamilyar na papel, ngunit ang sulat kamay ay hindi niya lubos na matukoy. Adrienne, paalam. Huwag mo na akong hanapin. Tanggapin mo na hindi tayo para sa isa't isa. Kalimutan mo na ako. Ito ang huling beses na makikipag-ugnayan ako sa iyo. Ang liham ay hindi pinirmahan, ngunit ang paraan ng pagkakabuo ng mga salita, ang lamig nito. Hindi ito ang Lena na kilala niya. Hindi ito ang Lena na minahal niya. Ang Lena na kilala niya ay puno ng init, ng pagmamahal. Napakuyom si Adrienne. Ang kanyang hinala ay nagiging isang malalim na katiyakan. May nagmamanipula. May nagtago sa kanya ng katotohanan. Ang gabi ng pag-atake sa kanilang bahay ay nag-iwan ng malalim na peklat sa puso ni Lena. Ang takot na makita ang kanyang mga anak na nanginginig sa takot ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Ito ay isang pahiwatig, isang malinaw na mensahe na hindi naligtas ang kanyang mundo. Nasa gitna siya ng paglilinis ng bubog mula sa nasirang bintana nang may kumatok. Nag-aalangan siyang binuksan ang pinto. Si Adrian Cole, nakasuot ng itim na hoodie, ang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Sa likod niya, nakita ni Lena ang dalawang malalaking lalaki na nakatayo, nakasuot ng uniforme ng seguridad. Lena, narinig ko ang nangyari, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim at nag-aalala. May nagbalita sa akin. Kailangan mong tanggapin ang tulong ko. Wala kang pakialam, matigas na sabi ni Lena. Bagamat sa loob-loob niya ay nag-aalinlangan na siya. Ang takot ay mas malakas kaysa sa pagmamalaki. May pakialam ako. Hindi lang bilang ama ng mga anak mo, kundi bilang taong hindi hahayaang mangyari ito sa iyo. Sagot ni Adrian. Nilagay ko na ang 2 security personnel sa labas ng bahay mo. Hindi sila aalis hanggat hindi ka ligtas. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Adrian. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Bakit mo ginagawa ito? Mahinang tanong ni Lena. Dahil may kinalaman ako dito, Lena. Diretsong sabi ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Hindi ko pa masasabi ang lahat, pero may mga bagay na hindi mo alam. At kailangan kong protektahan ka. Protektahan kayo ng mga anak ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Lena ang isang maliit na bahagi ng pag-asa. Ngunit agad din itong sinundan ng pag-aalinlangan. Kaya ba niyang pagkatiwalaan muli ang Adrian Cole na minsan nang sumira sa kanyang buhay? Kahit papayag ako na bantayan nila ang bahay, wala kang karapatang lumapit sa mga anak ko, sabi ni Lena. Bibigyan ko sila ng distansya, Lena, pero kailangan kong makita sila. Pakiusap ni Adrian. Gagawin ko ang lahat
para mapatunayan sa'yo na nagbago na ako. Dahil sa takot para sa kanyang mga anak at sa maliit na butil ng pag-asa na gumagapang sa kanyang puso, pumayag si Selena. Okay, pero may mga kondisyon ako. Kinabukasan, habang inihahatid ni Lena ang kambal sa paaralan, napansin niyang may sumusunod sa kanila. Isang itim na sedan. Hindi ito ang security ni Adrian. Mas mabilis siyang naglakad, mahigpit na hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Nang makarating sila sa gate ng paaralan, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nagmamadali siyang ipinasok ang mga bata. Ang kanyang puso ay kumalabog. Sino ang mga taong ito? Bakit sila sumusunod sa kanya? Nang gabing iyon, habang nag-isa si Lena sa sala, nagring ang kanyang cellphone. Unknown number muli. Hello? Akala mo ligtas ka na, Lena? Isang boses ng babae ang narinig niya, malalim at puno ng banta. Hindi ka naligtas. Layuan mo si Adrian. Layuan mo ang kanyang pamilya. Sino ka? Tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang taong magpapaalala sa'yo kung nasaan ang lugar mo. Sagot ng boses. Maging maingat ka, Lena. Hindi mo alam kung anong kalaban ang kaharap mo. Pinatay ng tumawag ang tawag. Nanlamig si Lena. Alam niyang may kinalaman ng lahat ng ito sa paglitaw ni Adrian. Ang kanyang mundo, na matagal ng payapa, ay muling ginugulo. Nang sumunod na araw, pumunta si Adrian sa bahay ni Lena. Bitbit niya ang mga laruan para sa mga bata. Pinayagan siya ni Lena na maglaro sa hardin kasama ng kambal. Ngunit naglagay siya ng limitasyon. Huwag masyadong lalapit, Adrian, babala niya. At huwag mong sasabihin sa kanila kung sino ka. Adrian nodded, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nakita ni Lena kung paano tinitigan ni Adrian ang mga bata, na parang gusto niyang yakapin at sabihin kung gaano niya sila kamahal. Sa isang pagkakataon, habang si Lena ay abala sa paggawa ng lemonade, narinig niya ang tawanan ng kambal. Sumilip siya. Nakita niya si Adrian na buhat-buhat si Ella, habang si Enzo naman ay nakahawak sa binti nito. Nagkukulitan sila at nakita niya ang isang nangiti sa mukha ni Adrian na matagal na niyang hindi nakita. Isang ngiti na puno ng saya at pagmamahal. Biglang nanlambot ang puso ni Lena. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng galit, nakita niya ang isang bahagi ni Adrian na akala niya ay matagal nang nawala. Ngunit ang mga banta, ang mga misteryosong tawag, ay nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang laban. May mas malaki pang banta na nagtatago sa dilim. At hindi niya alam kung kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Ang kwento ng pag-atake sa bahay ni Lena ay nagpaalab ng galit sa puso ni Adrian. Ang ideya na may gustong manakit sa kanyang pamilya ay hindi niya matanggap. Agad niyang inatasan ang kanyang security team na doblehin ang pagbabantay kay Lena at sa kambal. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito at bakit. Ang banta sa pamilya niya ay nagtulak sa kanya upang mas mabilis na galugarin ang mga bakas ng nakaraan. Ang liham na natagpuan niya sa lumang kahon ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Nagtungo si Adrian sa isang pribadong investigator, isang matandang detective na pinagkakatiwalaan niya. Ipinakita niya ang liham na umano'y galing kay Lena at ang sulat kamay ng kanyang ina at ng dating sekretarya nito. Gusto kong malaman kung sino ang sumulat nito, seryosong sabi ni Adrian habang iniaabot ang mga dokumento. Ilang araw ang lumipas at bumalik ang detective na may dalang balita. Sir Adrian, base sa aming pagsusuri, hindi po ito sulat kamay ni Miss Lena Reyes. Nanlamig si Adrian. Kung gayon, kanino? Ang sulat kamay po sa liham ay may malaking pagkakahawig sa sulat kamay ng dating sekretarya ng nanay niyo, si Miss Evelyn Santos. Parang gumuho ang mundo ni Adrian. Hindi na lamang ito simpleng hinala. Ito ay isang kumpirmasyon.
ang kanyang sariling ina at ang taong pinagkakatiwalaan nila ang nasa likod ng paghihiwalay nila ni Lena. Walang sinayang na oras si Adrian. Agad siyang nagtungo sa bahay ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumalabog sa galit at matinding sakit. Ang kanyang ina, ang taong dapat na nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya, ang nagtaksil sa kanya. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang ina na naghahanda ng tanghalian, tila walang anumang nangyari. "Ina," mahinang tawag ni Adrian, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagpigil sa galit. Napalingon ang kanyang ina. "Adrian, anak, bakit ka nandito? Hindi mo naman sinabing darating ka." "Kailangan nating mag-usap, ina. Ngayon na," sabi ni Adrian habang inilalabas ang liham na gawa-gawa at ang ulat ng handwriting expert. "Ipaliwanag niyo po ito." Namutla ang kanyang ina nang makita ang mga dokumento. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Anak, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag po kayong magsinungaling, ina." Tumaas ang boses ni Adrian. "Ina, bakit? Bakit niyo po ginawa ito? Bakit niyo po kami pinaghiwalay ni Lena? Bakit niyo po inilihim ang katotohanan na mayroon akong mga anak?" Nagsimulang umiyak ang kanyang ina. "Anak, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ng iyong ama. Ayaw niyang makasal ka sa isang babaeng walang-wala. Gusto niya ay isang babaeng may pangalan at posisyon sa lipunan para sa iyo. Kaya gumawa kayo ng paraan para hiwalayan ko si Lena. Gumawa kayo ng pekeng liham para saktan siya, para isipin kong inabandonan niya ako." Puno ng hinanakit ang boses ni Adrian. "Hindi niyo man lang po inisip ang mararamdaman ko? Ang mararamdaman niya? Ang mga anak ko, ina. 8 taon ko silang hindi nakilala dahil sa ginawa niyo." "Patawarin mo ako, anak," hikbi ng kanyang ina. "Nagkamali ako, pero pinilit lang ako ng iyong ama. Kung hindi ko ginawa, sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ako makapili noon, anak." Niyakap ng kanyang ina si Adrian, ngunit hindi niya maramdaman ng init. Ang kanyang puso ay parang nabasag. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang sariling pamilya ang dahilan ng kanyang paghihirap at ng paghihirap ni Lena. Lumayo si Adrian sa kanyang ina. "Hindi ko alam kung paano ko po kayo mapapatawad, ina. Sa ngayon, kailangan kong umalis." Habang papalabas si Adrian ng bahay, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay niloko siya ng lahat. Ang kanyang mga desisyon, ang kanyang paniniwala, ang kanyang buhay, lahat ay tila isang malaking kasinungalingan. Kailangan niyang makipag-usap kay Lena. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Kailangan niyang magpaliwanag. Ito ang tanging paraan para makabawi sa 8 taon na nawala. Pagdating niya sa bahay ni Lena, nakita niya ito sa porch. Kausap ang isang babae. Matangkad, maputi, at may matalim na tingin. Nakaramdam si Adrian ng kakaibang kaba nang makita ang babae. Hindi niya ito kilala. Ang babae ay nakangiti. Ngunit ang nangiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hawak nito ang kamay ni Lena. Tila nag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Adrian, may nakikita siyang ibang emosyon. Isang uri ng pagmamasid. "Adrian," bati ni Lena, halatang nagulat sa kanyang pagdating. Ang babae ay bumaling kay Adrian. Ang kanyang nangiti ay lumawak, ngunit may bahid ng pagkamapaglaro. "Kaya pala, si Adrian Cole." "Sino ka?" tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa babae. "Ako si Stella, ang pinsan ni Lena," sagot ng babae, habang iniaabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Adrian. May isang pahiwatig ng bagay na hindi mabasa. Napakuyom si Adrian. Ang kanyang puso ay bumibilis. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang ito isang simpleng pagkikita. Mayroong mas malalim pa rito. Ang pagdating ni Adrian ay nagulat kay Lena.
lalo na sa gitna ng pag-uusap nila ni Stella. Ang pinsan niya ay biglang naging abala sa pagmamasid sa kanila na parang may inaasahan itong mangyari. May bahid ng pagdududa ang bumalot sa puso ni Lena. "Stella, kailangan ko munang kausapin si Adrian," sabi ni Lena. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ngumiti si Stella. "Sige, pinsan, maiwan ko na muna kayo. Pero tandaan mo ang sinabi ko, ha? Mag-ingat ka, lalo na sa mga lalaking bigla na lang sumusulpot ulit sa buhay mo." Ang huling tingin niya kay Adrian ay may halong hamon. Nang makaalis si Stella, hinarap ni Lena si Adrian. "Anong ginagawa mo rito, Adrian? At anong dahil may kinalaman ako dito ang sinasabi mo?" Lumapit si Adrian. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng lungkot. "Lena, kailangan kong sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Hindi ako ang may gawa." Kumunot ang noo ni Lena. "Ano kung pinagsasabi mo? Natatandaan ko ang liham, Adrian. Ang mga salitang sinabi mo." "Pekeng liham yon, Lena," sabi ni Adrian habang iniaabot ang mga dokumento mula sa handwriting expert at ang kopya ng liham. "Hindi ako ang sumulat niyan at ang totoo, ang pamilya ko, lalo na ang aking ina, ang nagplano ng lahat." Nagulat si Lena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang ulat at ang pekeng liham. Ang galit na matagal niyang kinimkim kay Adrian ay unti-unting napalitan ng sakit, ng pagkabigla at matinding prioridad. Pinaglaruan sila. Pinaikot sila ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi, hindi totoo yan," bulong ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Totoo, Lena," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Pinilit nila akong layuan ka. Sinabi nila sa akin na ikaw ang umayaw. At gumawa sila ng paraan para mawalan ako ng pag-asa. Hindi ko alam, Lena. 8 taon kitang hinanap. 8 taon akong nag-iisip kung anong kasalanan ko." Umiyak si Lena. Hindi ito galit na iyak, kundi iyak ng sakit, ng kalungkutan, at ng pagkawala. 8 taon. 8 taon ng paghihirap, ng pagtatago, ng pagiging mag-isa. Lahat dahil sa isang kasinungalingan. Paano? Paano nangyari ito?" Hikbi ni Lena. "Ang lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng sakit, dahil lang sa kanila?" Niyakap ni Adrian si Lena. Sa simula ay naninigas ang katawan ni Lena, ngunit sa huli, sumuko siya sa yakap at umiyak sa kanyang balikat. Ito ang unang pagkakataon na muli siyang naramdaman ng malapitan matapos ang matagal na panahon. "Patawarin mo ako, Lena," bulong ni Adrian. "Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Patawarin mo ako sa hindi paglaban para sa iyo noon." Matapos ang mahabang yakan, kumalas si Lena mula sa yakap. Ang kanyang mga mata ay maga, ngunit ang kanyang tingin ay mas matatag. "Ang dami kong tanong, Adrian, at hindi ko alam kung kaya kong magpatawad." "Bibigyan kita ng oras, Lena. Bibigyan kita ng lahat ng sagot," sagot ni Adrian. "Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala mo." Habang nag-uusap sila, naalala ni Lena ang sinabi ni Stella. Bigla niyang naisip ang isa pang bagay. "Adrian?" tanong niya. "Naaalala mo ba yung job offer na natanggap ko ilang araw matapos tayong maghiwalay? Yung sa isang malaking architectural firm sa Cebu?" Kumunot ang noo ni Adrian. "Wala akong alam doon." "Bakit?" "Kasi," Lena hesitated, "doon ko dapat balak magtrabaho para lumayo sa lahat. Pero bigla itong nawala. Sinabi nila na kinansela daw ang posisyon." Isang bagong pagdududa ang bumalot kay Adrian. "Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ako, Lena. May gustong sumira sa buhay natin noon. At mukhang hindi pa sila tumitigil ngayon." Kinagabihan, habang inaayos ni Lena ang kanyang mga lumang gamit, nakita niya ang isang lumang sobre. Ito ang kopya ng job offer mula sa Cebu.
Kinuha niya ito. Sa likod ng liham, may isang maliit na detalye na noon ay hindi niya napansin. Isang maliit na logo. Ang logo ng Cole Group, ang kumpanya ng pamilya ni Adrian. Nanlamig si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lang pala ang ina ni Adrian ang sangkot. Ang buong pamilya nito ay may kinalaman sa kanyang paghihirap. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Parang isang malaking puzzle ang unti-unting nabubuo at ang bawat piraso ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang pagtuklas ni Lena sa logo ng Cole Group sa likod ng job offer ay nagdulot ng malalim na kirot sa puso ni Adrian. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay kumpirmado. Ang kanyang ama, ang patriarka ng pamilya Cole, ang utak sa likod ng lahat ng paghihirap nila ni Lena. Walang sinayang na oras si Adrian. Hinarap niya ang kanyang ama sa opisina nito. Ang dating paggalang ay napalitan ng matinding galit at pagkabig. Ama, kailangan nating mag-usap, diretsong sabi ni Adrian habang inilalatag ang mga ebidensya. Ang peking liham, ang ulat ng handwriting expert, at ang job offer ni Lena. Ang kanyang ama, si Mr. Cole, ay matamang nakinig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Nang matapos si Adrian, kalmado itong ngumiti. Magaling anak, nalaman mo ang lahat. Ano ngayon? Ano na ngayon? Umalingaw-ngaw ang boses ni Adrian sa opisina. Pinaghiwalay niyo po kami. Pinahirapan niyo si Lena at pinagkaitan niyo ako ng mga anak ko sa loob ng 8 taon. Paano niyo po nasabing ano ngayon? Dahil wala kang magagawa, Adrian. Sagot ni Mr. Cole. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ako ang nagdesisyon noon at hindi ko ito pinagsisisihan. Isang simpleng babae lang si Lena. Hindi siya karapat-dapat sa isang Cole. At ang mga bata? Maari silang magkaroon ng apelyidong Cole pero hindi kailanman magiging bahagi ng aking legacy. Kung ganun po pala, sabi ni Adrian, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Kung hindi niyo po kayang tanggapin ang pamilyang pinili ko, kung hindi niyo po kayang igalang ang mga anak ko, kung hindi niyo po kayang suporahan ang pagmamahal ko kay Lena, kung ganoon ama, handa akong talikuran ng lahat. Nagulat si Mr. Cole. Anong ibig mong sabihin? Kung pipiliin niyo po ang kapangyarihan at ang pangalan ng Cole Group kaysa sa akin at sa pamilya ko, kung gayon, handa akong umalis sa kumpanya. Sabi ni Adrian, handa akong itapon ang lahat ng pinaghirapan ko, ama, para lang maipagtanggol sila. Tumawa si Mr. Cole, isang tawang puno ng pang-aasar. Baliw ka na ba, Adrian? Ang $1 bilyong na imperyo, itatapon mo para sa isang babae at 2 bata na matagal mo nang hindi kilala? Mas mahalaga po sila kaysa sa anumang yaman na maaari niyong ibigay, ama. Matigas na sabi ni Adrian. At hindi ko po hahayaang muli niyo silang saktan. Kung ganoon, sige. Sigaw ni Mr. Cole, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kung ito ang gusto mo, Adrian, mawawalan ka ng lahat. Sisiguraduhin kong babagsak ang Viridian Energy. Sisiguraduhin kong wala kang matitira. At sisiguraduhin kong hinding-hindi ka makalalapit kay Lena at sa mga batang iyon. Umalis si Adrian sa opisina ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng galit, ngunit may kasama ring kakaibang kapayapaan. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang tunay na laban. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Adrian ang matinding paghihiganti ng kanyang ama. Ang mga supply chain ng Viridian Energy ay biglang nagkakaproblema. Ang mga major investor ay nagsimulang mag-back out. Nagsimulang bumagsak ang presyo ng stock. At hindi lang iyon, lumabas sa mga balita ang mga negatibong artikulo tungkol kay Adrian at sa Viridian Energy na nagpaparatang ng korupsyon at paglabag sa etika. Alam ni Adrian na gawa-gawa lang ang lahat ng iyon, ngunit ang publiko ay madaling maniwala. Kasabay nito, nagsimulang aktibo si Stella. Nakita ni Lena ang mga post ni Stella sa social media, nagpapahiwatig ng mga dating kalokohan ni Lena at nagdududa sa kanyang kakayahan
bilang ina. May mga lumabas din na mga anonymous tips sa media tungkol sa scandal na kinasangkutan ni Lena noon. Adrienne, anong nangyayari? Tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig nang makita ang mga balita. Bakit biglang gumugulo ang lahat? Sila ang may gawa nito, Lena. Sagot ni Adrienne habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Ang ama ko at si Stella. Sinusubukan nilang sirain tayo, pero hindi ko sila hahayaan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang nagpatatag kay Adrienne. Ang kanyang pagmamahal kay Lena at sa kambal. Ang bawat tingin sa mga mata ni na Ella at Enzo ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat yakap ni Lena ay nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang ipinaglalaban. Isang hapon, habang naglalaro ang kambal sa parke, kasama si Lena at Adrienne, lumapit ang isang lalaki. Nakasuot ng suit at may dalang mga dokumento. Miss Lena Reyes? Tanong ng lalaki. Ako nga po, sagot ni Lena. Pinapatawag po kayo sa korte. May kaso po kayong civil tungkol sa karapatan sa pagiging magulang, sabi ng lalaki habang iniaabot ang mga papeles. Nanlamig si Lena. Binuksan niya ang mga dokumento. Ang pangalan ng nagreklamo, Mr. Ramon Cole. Ang ama ni Adrienne. Napakuyom si Adrienne sa galit. Hindi lang siya ang target, pati si Lena at ang mga bata. Hindi ko hahayaan ito, Lena, sabi ni Adrienne. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hinding-hindi ko hahayaang maagaw nila sa iyo ang mga anak mo. Shimpu. Ang araw ng paglilitis ay dumating na parang isang malamig na ulap na bumalot sa kanilang buhay. Magkahawak kamay sina Lena at Adrienne habang papalapit sa gusali ng hukuman. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng takot. Ngunit may kasama ring matinding determinasyon. Sa mga mata ni Lena, nakikita niya ang takot para sa kanyang mga anak at ang matinding pagmamahal na nagtutulak sa kanya upang lumaban. Kaya natin ito, Lena, bulong ni Adrienne habang hinigpitan ng kanyang pagkakahawak. Nandito lang ako. Sa loob ng korte, ang kapaligiran ay mabigat. Nakaupo si Mr. Cole sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Sa tabi niya ay isang matangkad na abogado, ang pinakamahusay sa bansa. Batay sa mga narinig ni Lena. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Mr. Art Cole ay walang awa. Tinanong niya si Lena tungkol sa kanyang financial status, sa kanyang kakayahang magtaguyod ng mga anak, at sa kanyang mga nakaraang paghihirap, kabilang na ang insidente ng scam na kanyang kinasangkutan. Miss Reyes, totoo bang nalugi po kayo sa isang negosyo at nawala po ang lahat ng ipon niyo? Tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay matalim. Opo, sagot ni Lena. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Nangyari po iyon ilang taon na ang nakalipas. At paano po kayo nakapagpatuloy ng buhay, Miss Reyes? Mayroon po ba kayong suporta mula sa ama ng mga bata? Wala po. Matigas na sagot ni Lena habang sinisikap niyang pigilan ng luha. Ako lang po ang nagtaguyod sa kanila. Nagtrabaho po ako ng iba't ibang trabaho para lang po mabuhay kami. Ngunit hindi natapos doon ang abogado. Sinimulan niyang tanungin si Lena tungkol sa kanyang pagkabigo bilang isang arkitekto, ang mga proyekto na hindi niya natapos at ang mga pangarap na kanyang isinantabi para lang sa kanyang mga anak. Ang bawat tanong ay parang isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Nang bumaling ang abogado kay Adrienne, Mr. Cole, bilang ama ng mga bata, bakit po ngayon lang kayo nagpakita? Bakit po ngayon lang ninyo naisip na maging responsableng ama? May mga bagay po akong hindi alam noon. Diretsong sabi ni Adrienne. Ang kanyang mga mata ay matatag. May mga tao po na naglihim ng katotohanan. At nang malaman ko ang lahat, ginawa ko po ang lahat para makabalik sa buhay nila. Ikinuwento ni Adrienne ang tungkol sa pekeng liham, ang pagmamanipula ng kanyang ina,
at ang paghihiganti ng kanyang ama. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Hindi ko po sila pinabayaan, sabi ni Adrian. Pinilit lang po akong lumayo. At ngayon po na alam ko na ang lahat, handa po akong ibigay ang lahat para lang makasama sila at para po protektahan si Lena. Nangyari ang pinakamatinding bahagi ng paglilitis nang si Lena na mismo ang nagbigay ng kanyang salaysay. Tumayo siya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Maaring wala po akong yaman o kapangyarihan, simula ni Lena habang nakatingin kay Mr. Cole. Maaring nagkamali po ako sa nakaraan, pero hindi ko po kailanman pinabayaan ang mga anak ko. Lumaban po ako ng mag-isa para sa kanila. Nagtrabaho po ako ng husto. Pinilit ko pong maging matatag kahit mahirap. At mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi niya hinayaan na mahulog ang mga ito. Ang tanging kasalanan ko lang po siguro ay nagmahal ako ng sobra. Nagtiwala ako at nasaktan ako. Pero hindi po yun sapat na dahilan para alisin ang mga anak ko sa akin. Hindi po sapat na dahilan para sirain niyo ang pamilya ko. Ang korte ay nanatiling tahimik. Marami ang naantig sa kanyang mga salita. Ngunit ang abogado ni Mr. Cole ay hindi sumuko. Mayroon siyang huling baraha. Miss Reyes, tanong ng abogado, habang iniaabot ang isang malaking litrato sa hurado. Maari po bang kumpirmahin niyo kung ito po ba ay kayo at ang taong ito? Tumingin si Lena sa litrato. Ito ay isang larawan niya. Ilang taon na ang nakalipas na nakayakap sa isang lalaki. Ang larawan ay kinuha sa isang party at ang lalaki ay kaibigan niya, si Marco, na tumulong sa kanya sa mga panahong hirap siya. Ang anggulo ng litrato ay tila nagpapahiwatig ng kalikuan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi niya alam ang tungkol dito. Sino po ang lalaking ito, Miss Reyes? Tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. At bakit po kayo nakayakap sa kanya ng ganyan? Ito po ba ang patunay na hindi kayo karapat-dapat bilang isang ina? Na hindi kayo tapat? Nanginig si Lena. Ang kanyang mga mata ay napako sa litrato at sa mga mata ni Adrian na puno ng pagtataka at sakit. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito. Ang paglabas ng litrato ni Lena at ng isang lalaki sa korte ay parang isang malakas na suntok kay Adrian. Ang kanyang puso ay kumalabog sa halo-halong emosyon, sakit, pagtataka, at isang maliit na bahagi ng pagdududa. Ngunit nang makita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Lena, alam niya na mayroong higit pa sa nakikita. Mr. Cole, may komento po ba kayo sa larawan? Tanong ng abogado ni Mr. Cole, puno ng pagmamalaki. Huminga ng malalim si Adrian. Oo, mayroon po ako. Hindi po ang litrato ang katotohanan. Ang pagmamahal ni Lena sa kanyang mga anak, iyon po ang totoo. Ngunit kailangan niya ng mas konkretong ebidensya. Habang nagpapatuloy ang korte sa pagtatanong, nagpadala si Adrian ng text message sa kanyang security team. Nag-uutos na hanapin ang lalaki sa litrato at alamin ang lahat ng tungkol sa kanya, lalo na kung sino ang kasama niya sa party na yon. Ilang minuto lamang ang lumipas at natanggap niya ang sagot. Ang lalaki ay si Marco, isang matagal ng kaibigan ni Lena na tumulong sa kanya sa mga panahong hirap siya. At ang party na yon, ito ay isang charitable event na inorganisa ni Stella, pinsan ni Lena. Isang matalim na kislap ng pagkaunawa ang dumaan sa mga mata ni Adrian. Ito ay isang setup, bulong niya sa sarili. Objection, Your Honor! Malakas na sabi ni Adrian. Ang larawang ito ay gawa-gawa. Ito ay isang pagtatangka upang sirain ang reputasyon ni Miss Reyes at manipulahin ang korte. Nagulat ang lahat. Mr. Cole, may ebidensya po ba kayo? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor, sagot ni Adrian. Ang larawang ito ay kuha sa isang event na inorganisa
ni Mrs. Stella Reyes ang pinsan ni Lena. At ang lalaking ito, si Marco ay isang matalik na kaibigan ni Lena na tumulong sa kanya sa mga panahong hirap siya. Hindi ito patunay ng kalikuan. Ito ay patunay ng isang kaibigan na nag-aalaga. Pagkatapos, kinuha ni Adrian ang kanyang cellphone. Mayroon din po akong ebidensya na nagpapakita na si Miss Stella Reyes ang nagpakalat ng mga negatibong impormasyon tungkol kay Lena sa social media at sa press. Ipinakita ni Adrian ang mga screenshot at ang mga ulat mula sa kanyang mga tauhan na nagpapatunay na si Stella ang utak sa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Biglang tumayo si Stella mula sa kanyang upuan sa gallery. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi! Sinungaling ka, Adrian. Ako ang biktima rito. Miss Reyes, umupo po kayo. Sigaw ng hukom. Ngunit huli na. Ang mga salita ni Adrian ay nagdulot ng gulo sa korte. Agad na hinila ng security si Stella. Nang makita ni Mr. Cole ang lahat ng ito, ang kanyang matigas na mukha ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Adrian, na ngayon ay matapang na nakatayo. Ipinagtatanggol ang pamilya na minsan niyang ipinagtabuyan. Ama! Sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim. Tingnan niyo po ang ginawa niyo. Ang paghahabol niyo sa kapangyarihan ay sumisira sa sarili nating pamilya. Hindi ko po kayo hahayaang gawin ito ulit. Sa wakas, tila nabasag ang loob ni Mr. Cole. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tama ka, Adrian. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagkamali ako. Masyado akong nabulag sa kapangyarihan at sa pangalan ng pamilya. Your Honor, sabi ni Mr. Cole, gusto ko pong bawiin ang kaso. Humihingi po ako ng paumanhin kay Miss Reyes at sa aking mga apo. Nagulat ang lahat. Ang desisyon ni Mr. ay isang malaking twist sa kaso. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit si Adrian sa kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak, puno ng pagsisisi. Anak, patawarin mo ako. Hikbi ng kanyang ina. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan ko kayo ni Lena. Patawarin mo ako. Niyakap ni Adrian ang kanyang ina. Sa wakas, naramdaman niya ang init. Ang pagpapatawad ay nagsisimula na. Lumapit si Lena kay Adrian. Salamat, Adrian. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa paglaban mo para sa amin. Hindi na ako tatakbo muli, Lena. Sagot ni Adrian habang hinahawakan ng kanyang kamay. Hindi na ako magtatago. Simula ngayon, ipagtatanggol ko kayo. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng kaguluhan, dinala ni Adrian si Lena at ang kambal sa isang tahimik na lugar sa tabing dagat. Nanonood sila ng paglubog ng araw habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa buhangin. Lumuhod si Adrian sa harapan ni Lena, hindi bilang isang mayaman at makapangyarihang CEO, kundi bilang isang simpleng lalaki na handang ibigay ang lahat. Lena, sabi ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. 8 taon tayong nawala. 8 taon akong nabuhay na walang saysay. Ngayon na nakita ko na ang halaga ng pagmamahal at pamilya, hindi ko nahahayaan na mawala pa ito. Will you marry me? Ang tanong ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa hangin, kasabay ng tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng kulay kahel sa kalangitan, na parang isang canvas na ipininta para sa kanilang sandali. Nakaluhod si Adrian, hindi na ang aroganteng bilyonaryo na nakilala niya, kundi isang lalaking puno ng sinseridad, pagsisisi at pagmamahal. Napakagatlabi si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha, ang 8 taon ng sakit, ng pagtatago, ng pagiging mag-isa ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang pag-asa na akala niya ay matagal nang nawala. Adrian, bulong niya,
Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan ko, Lena, sagot ni Adrian habang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi lang dahil sa mga bata, kundi dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Lena. At wala nang mas mahalaga pa sa akin kaysa sayo at sa pamilya natin. Nakita ni Lena ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang lalim ng kanyang nararamdaman. Ang lalaking ito ay hindi na ang lalaking sumira sa kanyang puso. Ito ay isang lalaking nagbago, natuto, at handang ibigay ang lahat. Oo, Adrian, sagot ni Lena habang tumutulo ang kanyang mga luha. Oo, papakasalan kita. Yumakap si Adrian kay Lena, mahigpit na parang ayaw na niyang pakawalan pa. Ang mga bata, na abala sa paglalaro, ay tumakbo papalapit sa kanila. Mama, Papa, anong nangyayari po? Tanong ni Ella habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ngumiti si Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Magiging isang buong pamilya na tayo, mga anak. Ilang buwan ang lumipas. Isang simple at pribadong seremonya ang ginanap para sa kasal ni na Adrian at Lena. Ang hardin sa likod ng bahay ni Lena, na ngayon ay mas malaki at mas maganda, ang nagsilbing venue. Ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan lang ang naroon. Kabilang na ang ina ni Adrian, na ngayon ay mas mabait at mapagmahal na sa kambal. Maski si Mr. Cole ay dumalo, tahimik na nakamasid, ngunit may bahid ng paggalang sa kanyang mga mata. Ito ay hindi isang marangyang kasal ng isang bilyonaryo, ngunit ito ang kasalang pinakamakahulugan para kay Lena. Ito ay kasalan puno ng pagmamahalan, pagpapatawad, at pangako ng isang bagong simula. Matapos ang kasal, naging balanse ang buhay ni Adrian. Ibinigay niya ang karamihan sa kanyang oras sa kanyang pamilya. Hindi niya tuluyang iniwan ang Viridian Energy, ngunit ipinasa niya ang pamamahala sa isang pinagkakatiwalaang team. At mas binigyan niya ng oras ang mga proyekto na mas nakatuon sa komunidad at sa kanyang pamilya. Si Lena naman, ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang arkitekto. Sa tulong at suporta ni Adrian, mas naging matagumpay siya. Ang kanyang mga disenyo ay kinilala at mas marami siyang proyekto na nagawa na nagbigay ng kontribusyon sa kanyang komunidad. Ang pamilya Cole ay unti-unting naghilom. Ang ina ni Adrian ay naging isang mapagmahal na lola sa kambal. At kahit si Mr. Cole ay minsan nang dumadalaw na may dalang mga regalo para sa kanyang mga apo. Isang hapon, habang si Lena at Adrian ay nakaupo sa veranda, nanonood sa mga bata na masayang naglalaro sa hardin, hinawakan ni Lena ang kamay ni Adrian. Adrian, sabi ni Lena, salamat sa lahat. Salamat sa pagbabago mo. Salamat sa paglaban mo para sa amin. Ngumiti si Adrian. Salamat din, Lena. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ikaw at ang mga anak natin ang tunay kong yaman. Niyakap ni Lena si Adrian. Sa sandaling iyon, alam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, sa pamilya, at sa kakayahang magpatawad at magsimula muli.